Si Lu at ang kanyang mga kaibigan ay sumang-ayon sa trabahong pabagsakin ang mga korap na nobles na nagtutulungan sa isang auksyon ng alipin. Habang ginagawa ito, may nakikita tayong alaala mula sa nakaraang buhay ni Lo kung saan nagtuturo siya ng bagong tao at nakikipaglaban sa isang kriminal na grupo. Nagtatangkang tumakas, ngunit napaharap sa isang drone. Nang dumating ang umaga, nagretiro si Lo at nagturo ng bagong mga assassin sa Japan. Nagkaroon ng fake passports at lumipad papuntang Japan, ngunit inatake ang kanilang eroplano ng fighter jet ng organisasyon. Namatay si Lu at nakilala ang isang Diyosa na nag-alok sa kanya ng dalawang pagpipilian, magsimula ng bagong buhay o tanggapin ang hiling nito na muling isilang na may alaala. Pumili si Lu ng huli dahil kailangan siyang pumatay ng bayani sa ibang mundo para sa Diyosa. Sumang-ayon si Lu dahil nais niyang maranasan ang kaligayahan na hindi niya naranasan sa nakaraang buhay dahil sa pagpigil sa kanyang damdamin. Pinayagan siya ng Diyosa na pumili ng kapangyarihan at kakayahan, ngunit binalaan siya na mayroon lamang siyang 18 taon mula sa kanyang kapanganakan upang patayin ang bayani bago nito dalhin ang kaguluhan sa bagong mundo. Sinabi rin ng Diyosa na may maliit na posibilidad na mailigtas niya ang mundo nang hindi kailangang patayin ang bayani. Siya ipinanganak muli bilang isang anak ng pamilyang Tuota, isang Panginoong Assassins. Sa bagong buhay ni Lo, naging eksperto siya sa pangangaso at pagluluto. Ipinapas siya ng ama na handa na si Lu para sa isang espesyal na operasyon na magbibigay sa kanya ng kakayahan na makakita ng mahika sa isang tao o kapaligiran. Matagumpay na nakuha ni Lu ang mystical na mga mata na itinetransmit sa Tuatha-Dé family, at ipinangako ng kanyang ama na ituturo sa kanya kung paano gawin ang operasyon kapag dumating ang oras. Natagpuan din niya ang guro sa mahika na si Dia Von para kay Lu, na nagtatangkang sukatin ang mahikang potensyal ni Lu. Binigyan si Lu ni Dia ng isang Far Stone, isang espesyal na gemstone na maaaring sukatin ang kakayahan ng mahika ng isang tao. Ngunit sobrang lakas ng kapangyarihan ni Lu, kaya't nauwi sa pagsabog ang Far Stone. Nagamit ni Lu ang Far Stones bilang improvised na granada. Nagkaroon ng malalim na koneksyon sina Dia at Lu. Si Lu ay mabilis na natuto ng pagsintesis ng metal, paggawa ng armas, at paglikha ng mga ensaymada. Sa huli nilang gabi, ibinigay ni Lu kay Dia ang isang titanium na kutsilyo, habang ang personal na Far Stone ni Dia ay ibinigay niya kay Lu. Nagpasya si Lu na ito na ang oras para sa kanyang unang pagpatay. Ang kanyang biktima ay isang babae na may maraming krimen. Sa pagsunod sa mga pamamaraan ng House of Tuatha-Dé, pinatay ni Lu ang babae. Sinubukan ni Lu humanap ng personal na lingkod at kasamang tagapagtaguyod, at natagpuan ito kay Tar, isang batang babae mula sa mahirap na background na naghahanap ng mas magandang buhay sa Tuatha-Dé region. Mula sa kanyang ama, itinray ni Lu si Tar bilang isang assassin. Pagdating sa edad na 12, napagtanto ni El na magaling na sa paggamit ng sibat si Tar ngunit may problema sa pagsasamantala ng mas maliit na mga armas tulad ng kutsilyo. Upang malutas ito, lumikha si Lu ng espesyal na retractable spear na maaaring itago ni Tar sa ilalim ng kanyang damit, isang mahusay na sandata na kanyang maaaring gamitin. Naniniwala si Lu na si Tar ay naging mahalagang bahagi sa kanyang misyon na patayin ang bayani. Nakapag-ipon si Lu ng malaking koleksyon ng Far Stones. Iniulat niya ito sa kanyang ama, na nagpapakita ng kanyang masusing pagmamasid kay Tar. Nang sabihin ni Lu sa kanyang ama na walang pag-aalinlangan na hindi ito isang spy mula sa ibang rehiyon, sinabi ng ama ni Lu na oras na para harapin siya ni Lu sa isang laban upang patunayan na handa na siyang mag-assassinate, kahit na sa kabila ng kabataan at karanasan ni Lu mula sa kanyang nakaraang buhay. Napatunayan ni siya na isang mahusay na kalaban. Sa pag-angkin ng peking pagkakakilanlan bilang miyembro ng Bayor Trading Family, kailangang gawin ni Lu ang masamang pagpapanggap. Si Shan ay nagdaraos ng isang party upang ipagdiwang ang pag-angat ni El bilang tagapagmana ng House of Tuatha-Dé. Si Rona, isang miyembro ng isang branch family, hindi sumasang-ayon sa desisyon at humamon kay Lu sa isang duel. Subalit, sa madaling paraan ay natalo siya. Sa kabila nito, ibinigay ni Lu sa kanya ang isang espesyal na tayback upang magpatuloy sa kanyang pagsasanay bilang isang knight. Kinabukasan, umalis na sina Lu at Tart at nagsimula ang kanilang paglalakbay patungong Banor Region. Samantalang sina Lu at Tart ay nagsisimula ng bagong buhay sa Balor Region, si Maha at ang kanyang mga kaibigan ay nagtatrabaho ng husto para kumita sa Merchant Town. Sa di inaasahang pangyayari, napagkamalan sila ng isang grupo ng mga bandits at dinala sa isang pampinansaryang lugar, na isang harap lamang para sa isang prostitution ring. Dito, puwersahang isinasailalim sa prostitution ang lahat ng mga babae maliban kay Maha sa ilalim ng kapangyarihan ng lokal na noble. Ito'y nagdudulot ng malalim na trauma sa kanilang lahat, at maging ang isa sa kanila. Sumali si Lu sa pagsasagawa ng mga pagpatay kasama si Cheyenne.
Sinabi ni Shen sa kanya na upang mapadali ang kanyang trabaho, dapat niyang malaman kung paano magkaroon ng peklat, at maging handa na masaktan ang kanyang sariling kung ito'y magiging paraan para hindi maging prostitution ang kanyang trabaho. Makalipas ang 2 taon, natuklasan ni Maha na siya na ang susunod sa linya at malapit na niyang gawin ang parehong bagay tulad ni Noin. Sa pangalan ni Iligbalor, natagpuan siya ni Lu bago pa nito mabili siya, ngunit sinabi ng direktor ng orphanage na kailangan niyang maghintay ng 3 araw. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Lu si Maha, at sa tulong ni Tart. Sa pagsara ng prostitution, napagtanto ni Noy na ang kanyang mga peklat ay naghihilom, at si Maha ay nakakahanap ng bagong tahanan kay Lo. Habang si Lu ay nagpapatuloy sa kanyang buhay bilang Iligbalor, nagkaroon siya ng ideya na magbukas ng isang cosmetic shop sa Milto upang dagdagan ang kita para sa Bayor family at mapundohan ang kanyang mga tungkulin sa pagpatay. Nag-introduce rin siya ng mga lotion, moisturizer, at matamis sa bagong mundo, na nagbigay sa kanyang tindahan na Orna ng malaking tumaas sa benta at malaking pakinabang sa merkado sa loob lamang ng 6 na buwan mula sa pagbubukas nito. Sa tulong ni Tart at Maha, natuklasan ni Lo ang mga sikreto ng kanyang tagumpay. Nahuli niya ang hindi bababa sa isang especially iya, ngunit walang nakuha na kapakipakinabang na impormasyon kahit na inilalagay sa torture. Habang lumalaki ang kanyang negosyo, pansamantalang iniwan ni Lo ang Milo at bumisita kay Dia upang palakihin ang kanyang kaalaman sa mahika. Sa kanyang gulat, napagtanto niya na naglabas siya ng semilya habang natutulog sina Maha at Tart sa kanyang tabi, nagpapahiwatig na nagsisimula nang makita ni Lo ang kanyang mga kasosyo bilang higit pa sa mga taya lamang. Pagkatapos itatag ang maunlad na negosyo sa Milo, nagpa siya si Lo na bumalik sa kanyang tahanan at ituloy ang pagsasanay bilang isang asasin. Iniwan niya si Maha sa pamamahala ng Orna, na may plano na palawakin ang negosyo sa iba't ibang rehiyon, at pangako niyang bibisitahin ito. Sa kanilang pag-uwi, inatake si Lo at Tart ng isang grupo ng mga lobo. Bilang isang mangangalakal, si Si ay naging masyadong matanda na upang gawin ang ibang bagay sa kanyang buhay, ngunit si Lo ay malaya pa ring pumili ng sariling landas. Ngunit, pinili ni El na manatili sa kanyang kasalukuyang pamumuhay at inamin na siya'y umibig kay Dia. Hindi niya magagampanan ang pangakasalan kay Dia kung wala siyang karapatan sa Alvin Kingdom. Tinatanggap ni Cheyenne ang desisyon ng kanyang anak. Bilang isang ganap na pinausong assassin, ang unang target ni Lo ay si Count Asba Benor, isang aristokrata na nagbebenta ng mga militar na sekreto sa kalapit na mga kaharian kapalit ng biin, isang drug ang kanyang ipinapamahagi sa buong kaharian. Gamit ang impormasyon mula kay Maha, nagpa siya si Lo na imbestigahan ang Count ng personal at alamin kung karapat-dapat nga bang patayin ang target na ito. Si Lo at si Tart ay bumisita sa PIR, ang pangalawang pinakamalaking bayan ng mga ngalakal sa kaharian, at nilusob ang isang kriminal na grupo na nagbebenta ng vis-ine. Ngunit nakita nila ang nakakagambala na epekto ng droga sa ina ng isang mahirap na batang babae. Makaraan ng ilang panahon, naglakbay naman si Lo at si Maha patungo sa mansiyon ng Count sa ilalim ng pangangalakal na nagbebenta ng produkto ng Orna, na nagtagumpay. Sa dilim ng gabi, si Lu bilang tahimik na assassin, ay pumatay sa Count Benor gamit ang kanyang pinakabagong sandata, isang sniper rifle. Siya'y nanonood ng reaksyon ng nagluluksang asawa, at bagaman wala siyang panghihinayang sa pagpatay sa Count, ipinangako niya na hindi niya ito malilimutan, ito ang kanyang unang pagpatay bilang isang malaya ng tao kumpara sa isang walang damdamin. Bilang bahagi ng kanilang pagsasanay bilang mga assassin, sina Lo at Tart ay naglaan ng buong buwan sa isang isla na walang tao. Pagbalik sa kaharian, ibinahagi ni Maha sa kanila ang impormasyon tungkol sa isang banal na kayamanan, isang mahikal na sibat na tinatawag na J-Bold, na nasa pag-aari ni Seth Tantamnes, isang kilalang mandirigma na inaakalaang magiging pambansang bayani. Natuklasan rin ni Lu na ang Von region ay nasasangkot sa isang digmaan, kaya't nagmadali siyang makarating sa bahay ni Dia upang mag-alok ng paraan para makatakas ito. Ngunit tinanggihan ni Dia ang alok, na ipinagtanggol ang kanyang mga obligasyon sa pamilya at bayan. Gayunpaman, nagdesisyon si Lu at Dia na magkaroon ng masayang pagde-date. Pagbalik sa bahay, inakala ni Lu na kaya niyang tulungan si Dia na makatakas mula sa digmaan, ngunit nagtagumpay na palakasin na ni Dia ang kanyang bayan. Makaraan ng ilang panahon, isang sugatang sundalo ang humiling sa pamilya Tuita na patayin si Dia. Ipinaalam ni Cheyenne na si Dia mismo ang nag-utos nito bilang isang hakbang upang mapigil ang pag-aaway sa Von region. Dahil sa laging opsyon ng pamilya Tuita na tanggihan ang mga misyon depende sa kanilang interes, napagtanto ni Lu na ang kamatayan ni Dia ay hindi magtatagumpay sa paghinto ng digmaan. Inisip niyang magagamit niya ang misyon na ito upang iligtas si Dia. Tinanggap ni Tart ang damdamin ni El para kay Dia at tinulungan siyang makarating sa Von region nang hindi nauubos ang kanyang mahika.
Natuklasan ni Lu na ang Von Mansion ay nasa ilalim ng pagsalakay, ngunit pumayag siyang makarating kay Dia na may mababang bilang ng mga nasasaktan. Samantalang nagbibigay ng impormasyon si Maha tungkol sa banal na kayamanan na hinahanap ni Lo, nagpa siya si Maha na iparating agad ang kanyang mga natuklasan kay Lo. Upang maprotektahan si Dia, nagplano sila na peking pagkamatay nito, ngunit nasira ang plano ng pagdating ni Setanta Magnus. Alam ni Lu na hindi siya mabubuhay sa diretsahang laban, kaya't ipinaputok niya ang isang tungsten projectile sa atmosfera, pinapatagal ang panahon upang mapabagsak si Setanta. Pagkatapos, ang pamilya Tuatode ay inangkin si Dia sa pangalang kapatid na babae ni Lu, isinagawa ang misyon. Makaraan ng ilang panahon, natanggap ni Lu na dumating na ang bayani na si Lord Awan na Rienan sa Alvin Kingdom.